Hi! Bakit? Sir, may class ka? Hi everyone! Welcome to another episode of REC Speaks Labor Day Edition, and this time we'll be roaming around the campus to ask questions to all RECvians. Tara! Ano nga ba? Ano gani? Ano hai? Since malapit na ang Labor Day, may question kami sa'yo. Yes, ma'am. So what's your name and ilang years ka na pong nagtatrabaho dito sa REC? I'm Mary Ann Lanzaderas, 11 years. Jasper Janty Castro. Magpa 5 years na ako dito sa Romblon State University. Marvin M. Aongon, 15 years. I'm Henry Galiga, 12 years. Ako po si Rose L. Sumanting. 4 years na po ako dito sa RSU. Wilson Malones, 4 years. Mary Joy de la Vega, 15 years. I'm Maria Dalisay, 9 years in service dito sa RSU. My name is Robilyn Forcadas. I'm the SSC Treasurer po. As well as the... SK Treasurer of Barangay Batian. Yumel G. Mignon, 2 years. 2 years. Okay, so ano po yung inspiration ninyo to work every day? Siyempre sa family. Para sa pamilya. Para sa pamilya. Siyempre para sa family ko, sa anak ko. Para sa aking mga anak na makapagtapos sila ng pag-aaral. Siyempre, una-una ang pamilya natin, siyempre. Kaya tayo nagtatrabaho para sa pamilya, para sa mga anak natin, para maibigay natin kung ano ang gusto nila. Of course, family. And I love RSU. Una po sa employees and sa mga nakakasalamuha ko po dito sa office, especially sa accounting office. Napakaganda yung environment and wala ka talagang masabi dahil is talagang lahat ay nagtumutulong for the betterment of this institution, the Romblon State University po. Siyempre ang motivation ko, ang ating mga estudyante, parang kinabahan ako bigla. Siyempre ang ating mga estudyante, namamotivate ako whenever I see them na parang namamotivate din. Kasi siyempre as teacher, kailangan nating maging inspirational sa ating mga estudyante and also magkaroon tayo ng positive impact para sa kanila. As a student leader and a leader in our barangay, it's quite challenging to juggle both studying and serving my fellow students and my fellow katipunan ng kabataan. So what drives me to do that all is that it feels like it's a calling for me to serve. Siyempre, first yung family mo. Kaya ka nag-work para sa family. Then, second is yung self-fulfillment. Masaya ka pag nagtatrabaho. And kung ano yung ginagawa mo, yung passion mo, siguro isa yun sa nag-motivate para pumasok. Last question na lang, sir. What's fulfilling about your job? Kami natutulungan ka estudyante, no, na makita mo yung students mo na naging successful at magpasalamat sa iyo na sir, nandito ako dahil sa inyo. So inarating ko yung mga gusto ko, marami ang natutunan sa inyo. So yun yung pinaka-fulfilling kapag na-appreciate ka ng students mo. It's the excellence that we have to work hard for and really prove that we are working for it. Ano po yung message niyo sa lahat ng masisipag na nagtatrabaho po? Tiis sa hirap at ginhawa para sa kapakanan ng ating pamilya at sa ating mga anak na makapag-aral para naman tayo ay matulungan din nila balang araw. Love your work. Just go on and magsikap ng magsikap para mabuhay ng matiwasay. Ilagay po natin parati sa ating puso yung gawa natin ay galing sa ating puso at may bigyan natin yung the best na trabaho para dito. Mahalin nyo lang ang trabaho ninyo para kayo ay tumagal sa trabaho. And that's it for our episode of REC Speaks Labor Day Edition. Don't forget to like, follow, and subscribe to our university official accounts. This is Rana from the Office of Media and Public Affairs, serving with honor and excellence.